konting trivia lang po tayo. So, this thing isn't called a tarmac. Ano po ba yung tarmac na lagi nating naririnig sa mga balita? So, a tarmac, also known as an apron or ramp, is an area at an airport where aircraft are parked, loaded, unloaded, fueled, and prepared for departure. While this thing is called a jet bridge, also referred to as an aero bridge, passenger bridge, or jetway, is a movable, elevated walkway that connects the terminal building or concourse to the aircraft. It allows passengers to board and disembark from the aircraft without having to descend to the ground and walk across the tarmac. Balik na po ako sa topic. Noong nasa eroplano na po ako, 3 hours and a half po kasi yung flight galing Manila to Bangkok. So, I watched almost 2 movies at parang tumahan yung kaba ko. Dahil sa isip ko, okay, konti na lang to. Bababa na lang ako ng eroplano, magpapastamp sa immigration, kukuha ng baggage, at lalabas ng airport. Nang makalapag na ang eroplano, labasan na yung mga pasahero, dumaan sa jet bridge, papuntang gangway, at papasok ng concourse. Nagulantang ako. Bigla akong napalingon kung may familiar faces na kasama ko sa flight. Oh my God! Suvarnabhumi Airport is humongous. Gaano nga ba kalaki ang Suvarnabhumi Airport? So, the total floor area of Suvarnabhumi Airport's main passenger terminal building is approximately 563,000 square meters. The terminal building is 6 stories tall, and it contains a variety of facilities, including check-in counters, immigration, and customs checkpoints, retail and dining areas, lounges, and transportation connections. Guys, halos kasing laki ng SM Mall of Asia na mayroong approximately 589,891 square meters. Okay, so palingon-lingon ako if may makita akong kasama sa flight. Nakita ko si ate. Nilapitan ko at tinanong. As always, I address anyone with sir or ma'am. Sabi ko, ma'am, excuse po, Filipina po ba kayo? Sumagot naman si ate na oo. Sabi ko, saan po ba yung immigration at baggage area? Sagot naman ni ate, malayo pa yun. Lagot na. May pumasok na idea sa utak ko. Magbabagal-bagalan ako, paunahin ko si ate at sumunod na lang sa kanya. Pero parang nahalata kagad ni ate yung plano ko. Si ate, pumasok ng comfort room. Game over. Okay, bahala na. Susunod na lang ako sa direction ng mga tao. Lakad lang ako ng lakad. Tapos na-realize ko, bakit parang nabaybay ko na yung kahabaan ng EDSA, wala pa rin akong natatanaw na immigration booth. Bigla akong kinabahan. Paano kung hindi ko na mahanap yung baggage ko sa sobrang laki ng airport na to? Okay, lakad pa rin ng lakad. Mga 50 meters away, may nakita akong airport security. Nilapitan ko, sabi ko, sir,
Can you point me to the immigration? Tinuro niya yung booth sa tabi niya na may nakasulat na information. At that moment, I really felt like ang tanga ko talaga. Yun, nagtanong ako sa information booth kung saan ang immigration. She told me to turn right and walk all the way. Siguro more than 600 meters pa nilakad ko hanggang nakita ko na may pumipila. Pumila na rin ako ng mga 20 minutes siguro dahil maghahating gabi na, sarado na yung ibang immigration booth. Sabi ko, eto na naman, immigration officer na naman. Then, when it was my turn, I gave her my passport. She told me to put my fingers sa machine for fingerprinting. She stamped my passport, smiled, and gave it back to me. Nagtaka ako. So I asked her, "Is it done?" And she nodded. Bakit ganun? Bakit iba sa Pilipinas? So, I proceeded at paglabas ko sa pinto, nakita ko yung baggage conveyor. Medyo may nervyos pa din dahil maraming conveyor. Hanggang nakita ko yung trolley ko, pero lumang-luma na ang itsura. Nang kinuha ko siya, ayun, sira na yung gulong. Pero kahit papaano, naaliw ako sa isang babae. Dahil instead na salubungin niya yung direksyon ng conveyor, hinabol niya. Ayun, naaliw ako kahit konting sandali. Kakapanood sa kanya habang paikot-ikot sa kakahabol ng baggage niya. Sa huli, nung pasalubong siya sa akin, I asked her, "Is this your baggage?" And she said, "Yes." So, kinuha ko na yung baggage niya sa conveyor dahil baka pati ako di rin makaalis sa kakapanood sa kanya. Huli na nang ma-realize ko na bakit mula nung nanggaling ako sa eroplano hanggang nakarating sa baggage area, bakit hindi ako nagbabasa ng mga signs sa airport? Siguro dahil sa sobrang takot sa isang napakalaking lugar. Naunahan ako ng takot na hindi na ako nakapag-isip ng tama. Dumating ako ng hotel ng mga around 11 p.m. Pagod, pero hindi naman makatulog dahil sa jet lag at unfamiliar environment. So ayun, inilabas ko kaagad yung dala kong tanduay. Ayan, si 150 katabi si 130. Habang umiinom, nakimarites sa bagong lugar. Napatanaw ako ng bintana at nakita kong may malaking construction or repair silang ginagawa sa kalsada at hating gabi na. Mga bandang 3 a.m. napuyat na din yung mata ko at nakatulog hanggang 9 a.m. Pagising, dumungaw kaagad ako ng bintana para manood ng mga nagtatrabaho sa kalsada. Mahilig talaga kasi akong manood pag may mga ginagawang mga bagay-bagay katulad ng taytay, kalsada, or buildings. Kahit may mga nagpapanday lang. My first culture shock sa Bangkok, ayun, tapos na at dinadaanan na ng mga sasakyan. Bakit ganon? Bakit iba sa Pilipinas? Dito kasi, kumpleto sa gamit. Kahit pag-alis lang ng drainage kunwari, may crane na kaagad, taga-alis at balik ng manhole. So, I stayed in that hotel
for 3 days and 2 nights. Dahil on the first day of the month pa ako pwedeng mag-sign ng contract at lumipat sa condo. At least, naka-recharge man lang dahil once lumipat na ako, kailangan kong mamili ng mga gamit dahil umpisa tayo sa wala.